Si Marites de los Santos, 42 taong gulang, ay kilala sa kanilang barangay hindi dahil sa kabutihan, kundi sa pagiging mayabang, palamura at palaaway. Lahat ng makasalubong niya ay laging napapailing dahil kahit simpleng bagay ay ginagawa niya ng gulo. At sa tuwing napupuna o natatalo siya, iisa lang ang panakot niya: pulis ang kanyang asawa. Ang asawa niyang si SPO2 Ricardo de los Santos ay tahimik, marangal at tapat sa serbisyo. Marami ang humahanga sa kanya sa presinto. Ngunit sa bahay, siya ang palaging nagiging biktima ng masamang ugali ng kanyang asawa. Umaga pa lang, may tensyon na agad sa bahay ng mga de los Santos. Nag-aayos na ng uniforme si Ricardo, habang abala si Marites sa cellphone, nakikipag-away sa kapitbahay sa Facebook. "Tess, aalis na ako ah. May operation kami mamaya. Huwag mo na akong hintayin, baka bukas na ako makauwi." Aba, ganyan na lang palagi. Puro trabaho, puro operasyon. Hindi mo man lang ako masamahan mag-grocery o magpa-nails. Tess, trabaho to. Alam mo naman ang trabaho ng isang pulis, di ba? Marami akong gagawin. Lalo na, may bago kaming misyon. Di gawin mo. Pero sana minsan, maramdaman ko rin na may silbi ang pagiging pulis mo sa akin. Babawi na lang ako sa iyo, okay? Bahala ka. Siya nga pala, nagsumbong sa akin ang anak mo na may kaaway ka daw. Ang kapitbahay natin na si Mirna. Tapos pinagyayabang mo daw na pulis ang asawa mo at binantaan mo pa na ipapakulong. Hindi tama yun, Tess. Anong hindi tama? Masama bang ipagyabang na pulis ang asawa ko? Asawa kita, kaya may karapatan ako. Alam mo ba kung ilang beses na akong hindi pinansin ng mga tao dyan sa barangay? Akala mo kung sino? Hindi yata nila alam kung sino ako, kaya pinapaalam ko lang sa kanila. Hindi mo kailangan kunin ang respeto sa pamamagitan ng pilit. Ang respeto, nakukuha sa ugali, hindi sa takot. Aba, ikaw na ang banal. Lumabas ka na nga? Nababatrip lang ako sa iyo eh. Umiling na lamang si Ricardo at tahimik na umalis. Alam niyang wala nang saysay ang makipagtalo kay Marites. Ngunit sa loob ng isip niya, ramdam niya na darating ang araw na makakahanap din sa Marites ng katapat niya. Kinahapunan, pumunta si Marites sa palengke. Nakasuot siya ng sunglasses at may dalang branded na bag. Kahit mainit. Habang nasa karinderya, may narinig siyang dalawang babae na nagbubulungan. Ayun si Marites oh, ang yabang, porket pulis ang asawa. Oo nga, akala mo kung sino? Laging tinatakot ang mga taong nakakaaway niya sa barangay na ipapakulong daw ng asawa niya. Wala naman nangyayari. Mabait kasi si Ricardo, hindi katulad ni Marites, napakasama ng ugali. Hindi ko nga lubos maisip kung paano siya nagawang patulan si Marites. Ang pogi pa naman ng asawa niya. Sayang. Aba, mga tsismosang walang trabaho. Ako ba yung pinag-uusapan ninyo? Ha? Hindi po ma'am, nag-uusap lang kami tungkol sa teacher ng anak ko. Di ba Mare? Huwag mo ko mamamam dyan ah. Narinig ko ang mga sinabi ninyo. Narinig mo naman pala eh. Totoo naman ang sinasabi namin. Aba, ang tapang mong babae ka ha? Baka gusto mong ipatawag kong asawa ko rito. Gusto mo bang hulihin ka sa chismis? Oral defamation yan ah. Tessa, halika na. Bakit? Natatakot ka sa babaeng to? Siyempre, pulis pa din ang asawa niya. Ayokong makulong. May mga anak ako. Kung ikaw natatakot, ako hindi. Aba, talaga ba ha? Sige, hintayin mong ipakulong ka ng asawa ko. Bakit lagi mo nalang ginagamit ang asawa mo? Ganyan ka ba kaduwag? Hindi ako duwag. Makinig kayong lahat. Itong babaeng to, ginagamit ang posisyon ng asawa niya para manakot. Akala mo wala kaming alam sa batas.
Nagtawanan ang mga nagtitinda. Mas lalo pang nag-init ang ulo ni Marites, kaya nagwala siya sa gitna ng palengke. Nang lumapit ang barangay tanod, hindi pa rin siya tumigil. "Ma'am, pwede po ba kayong huminahon? Ang dami po ng taong nakatingin sa iyo at naaabala." Aba! Tanod ka lang ha! Huwag mo kong pakialaman! Gusto mo bang ipakulong kita? Baka nakakalimutan mo. Pulis ang asawa ko. Si SPO2, Ricardo de los Santos. "Ma'am, ginagawa ko lang pong trabaho ko." Sa halip na mahiya, naglakad si Marites palayo. Taas noo, parang siyang may-ari ng palengke. Ngunit hindi niya alam na halos lahat ng mata sa paligid ay puno ng puot at inis. Pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang anak niyang kakauwi lang galing sa eskwela. Napagbuntungan niya ito ng galit nang maalala niyang nagsumbong ito kay Ricardo tungkol sa nangyaring alitan nila ng kapitbahay na si Mirna. Hoy Natalie! Buti naman at dumating ka na. Anong pinagsasasabi mo sa tatay mo? Ha? Bakit parang ako pang naging masama? Sinabi ko lang naman po ang totoo kay tatay, Nay. Anong totoo? Halika rito. Nanggigigil ako sa iyong bata ka. Aray po, Nay. Nasasaktan po ako. Sa susunod na magsumbong ka ng kahit ano, hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Nay, concern lang naman po ako sa inyo. Kung sino-sino na lang ang nakakaaway niyo sa barangay natin. Kasalanan naman nila kung bakit ko sila inaaway eh. Hindi sila marunong rumispeto. Hindi nila iniisip na asawa ng pulis ang katapat nila. Napailing na lamang si Natalie sa sinabi niya dahil halatang wala itong pinapakinggan. Napakataas ang tingin ni Marites sa sarili kahit mali na ang ginagawa nito. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Marites sa mall. Tulad ng dati, gusto niyang mauna sa pila sa cashier. "Ma'am, pasensya na po pero mahaba po ang pila. Pakisunod na lang po sa likod." Ano ka ba, miss? Ang dami kong pinamili na groceries. Alangan sila pang unahin mo kaysa sa akin. Opo, ma'am. May pila po talaga kami sinusunod. Ha? Ganun ba? Baka gusto mong ipatawag ko ang asawa ko. Pulis yon. Si SPO2 Ricardo de los Santos. Baka gusto mong ipasara ko tong mall nyo. Mawalang gahalang na po. Pero ako pong nauna dito. Kanina pa po kami nakapila kaya hindi pwedeng basta-basta kang unahin. Abat ang tapang mo? Gusto mo bang tawagan ko ang asawa kong pulis para damputin ka dito? Ma'am, kailangan po ng anak ko tong dalang electrolyte drink at tinapay. Kaya hindi po pwedeng ikaw ang paunahin ko. Lalo na't madami po kayong binili. Wala akong pakialam sa anak mo. Isa pa, dapat ako ang mauna kasi maraming binili ako. Di ka ba nahihiya sa basket mo? Palibhasa, mahirap ka. Isang kahig, isang tuka. Sa katunayan, hindi ka nababagay dito kasi mayaman lang ang nakakapasok sa mall na to. May membership naman po ako, ma'am. Kaya may karapatan ako pumasok sa mall na to. Kayo po sigurong dapat umalis kasi ang ugali ninyo hindi pang mall, kundi pang asal-aso. Hayop kang babae ka? Akma na sanang susuguri ni Marites ang babae, pero biglang humarang ang isang maskuladong lalaki at itinulak siya. Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Hoy lalaki, pagsabihan mo yung asawa mo ha? Bakit? Ano bang ginawa ng asawa ko sa'yo? Nakipag-unahan lang naman siya sa pila. Ako ang dapat mauna dahil marami akong binili na groceries. Habang kayo, yan lang. Aba, grabe ka makapangmaliit ah. Han, ako talagang nauna sa pila. Lalo na, priority nilang buntis. Gusto lang talaga niya na siyang mauna. At pinilit niyang cashier na paunahin siya kasi ilang piraso lang ang binili ko. Habang puno naman ang basket niya. Hindi naman importante yon. Ang importante ay kung sino ang nauna, di ba? Tama ka, Han. Sadyang mayabang lang talagang babaeng to. Hindi ako mayabang. Yang asawa mong pagsabihan mo.
Pulis ang asawa ko, kaya ipapakulong ko kayo. Sumusobra ka na talaga. Tama na, Han. Kumalma ka. Nakakasama sa baby natin. Baka mapano pang baby natin. Ma'am, sir, okay lang ba kung siya na lang po ang unahin ko? Dapat lang na ako ang mauna. Sige, Miss. Siya ang unahin mo para wala ng away. Napangiti si Marites sa sinabi ni Romeo dahil nanalo na naman siya sa pagtatalo. Ugali niya talaga ang hindi magpatalo. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pang naging arogante si Marites. Wala nang araw na walang kaaway. Minsan kapitbahay, minsan tricycle driver, at minsan cashier. Ang mga bata sa kanto ay tinatakot niya. Ang mga tindera sa sari-sari store ay minumura niya. Ang tanging banggit niya ay ang pagiging asawa ng pulis. Tinatakot niya ang mga tao na pwede silang ipakulong. Isang gabi, dumating ang kanyang asawa na pagod at halatang wala sa mood. Nalaman niya ang mga nangyayari dahil nagsumbong ang kapitbahay na sobra na ang ugali ni Marites kaya pinagsabihan siya ng asawa. Ano na naman bang naririnig ko mula kay Elma, Marites? Grabe ka daw sa panlalait. Ginamit mo pang pangalan ko para takutin siya. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba nag-iisip na magtatanim ng galit sa iyong lahat ng kapitbahay natin? Wala akong pakialam sa kanila. Ayoko nilalamangan ako. Kasalanan naman niya. Pinagyabang pa ng anak niya na binilhan siya ng laptop. Kaya kinumpara nila ako sa babaeng yun bilang ina. Si Natalie, nainggit tuloy sa anak niya. Hindi po yan totoo, Nay. Nagustuhan ko lang talagang laptop kaya nag-share lang po ako na may bagong laptop ang anak ni Tita Elma. Nagulat na lang ako na nagalit po kayo. Ayun pala. Hindi mo naman dapat ikinagagalit yun, Marites. Dapat masaya ka na lang para sa achievements ng iba. Pakiramdam mo lang na nilalamangan ka kasi ayaw mo malamangan. Pero alam naman natin na may mga tao na lamang pa sa atin. Hay! Mabuti pa, huwag ka nang umuwi. Dahil tuwing umuuwi ka, nagkakaroon tayo ng away. Pakialamero ka kasi. Wala ka nang ang oras sa akin. Kinakampihan mo pa si Elma. Kakainis! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pinagsasabihan lang kita. Tinatama ko lang ang mali mo. Tinatama? Tama naman ako na kinakampihan mo ang Elma na yon. Hay nako, bahala ka na, Marites. Natalie, ikaw na bahala sa nanay mo. Ayoko magpalipas ng gabi dito. Baka atakihin lang ako sa puso. Pagod na ako makipagtalo. Oy, teka Ricardo. Saan ka matutulog? Ha? Sa babae mo? May babae ka? Ayusin mo ang ugali mo dahil kung hindi, iiwan talaga kita. Agad umalis ang kanyang asawa at naiwan siyang natulala at nasaktan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masama ang kutob niya nang gabing umalis si Ricardo. Maya-maya, nagising si Marites nang marinig ang tunog ng cellphone niya. Agad niyang sinagot ito nang makita na ang asawa ang tumatawag. Ngunit nagulat siya nang ibang boses ang sumagot sa kabilang linya. Bakit tumawag ka? Akala ko ba hindi ka uuwi? Ma'am Marites, si Chief Ramirez to. May masamang balita po ko sa inyo. Magpusa na kayo mabibigla. Po? Bakit, Chief? Si SPO to Ricardo de los Santos. Binaril po habang nasa checkpoint. Ano? Nabaril po siya, ma'am. Wala na po siya. Dead on arrival nang dalhin namin siya sa ospital. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi pwede! Parang gumuho ang mundo ni Marites. Ang lalaking lagi niyang ipinagmamalaki, ang tanging taong nagtitiis sa kanya, ay wala na. Hindi niya mai-imagine kung sino ang bumaril sa asawa niya. Dahil wala naman itong nakaaway. Napatigil siya nang maisip na marami siyang nakaaway at ginagamit ang pangalan ng asawa para takutin sila. Agad niyang pinuntahan ang anak na si Natalie sa kwarto nito.
Humagulhol naman ang bata nang malaman ang nangyari sa ama. Dali-dali silang nagpunta sa ospital na halos wala sa sarili at doon na nila nakita ang nakahigang bangkay ni Ricardo. Napaluhod siya sa tabi nito. Si Marites naman sa gilid. Agad nilang niyakap ang malamig na katawan. Umiiyak na walang patid. Han, sorry. Patawarin mo ko. Please, gumising ka na. Ma'am, may kailangan po kayong malaman. Ano pa bang mas masakit dyan, Chip? Nahuli na po namin ang suspect. Nagbigay na rin siya ng statement kung bakit niya binaril si SP Otto de los Santos. Anong dahilan niya? Bakit pinatay niya ang asawa ko? Dahil sa galit at kagustuhan na makapaghiganti sa pagkawala ng kanyang anak at asawa. Ikaw pong sinasabi niyang dahilan kung bakit nawala ang asawa at anak niya. Ako? Bakit naman ako? Mabuti po siguro kung sumama po kayo sa presinto para makilala ninyo ang suspect. Romeo Manalo pong pangalan niya. Napaisip si Marites kung sino ang lalaking nakaalitan niya at napatigil siya nang maalala ang lalaki sa mall. Hindi, imposible. Kasalanan niyong lahat ng tunay. Kasalanan niyo kung bakit nawala si tatay. Hindi ko kasalanan. Wala akong kasalanan. Umiiyak si Marites na parang nababaliw sa pag-iisip ng nagawa niya. Hindi na siya mapakali, kaya nagpunta siya sa presinto para malaman ang katotohanan. Pero nang makita niya ang suspect, halos manginig ang tuhod niya sa pagkakakita nila. Ikaw? Ikaw ang pumatay sa asawa ko? Oo, at dapat lang yun para makaganti ako sa lahat ng ginawa mo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Hayop ka? Walang ginawang masama ang asawa ko sa'yo. Bakit siya pa? Ikaw sana yun eh. Pero kung papatayin kita, hindi mo na mararamdaman ang mawalan katulad ng nararamdaman ko ngayon. Mawalan? Nawalan ako ng asawa. Nawalan din ako ng asawa at anak dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Matapos ang nangyari sa inyo ni Lisa, pagkaalis mo, dinugo siya at sinugod sa ospital. Ay di kinaya ng mahina niyang pusong masasakit na salitang sinabi mo. Sobrang na-stress siya, kaya bumigay ang katawan niya at pareho silang nawala. Anak ko at asawa ko, wala na dahil sa'yo. Hindi ko alam. Hayop ka? Kahit kailan, hindi ko pagsisisihan na pinatay ko ang asawa mo. Dapat lang na magdusa ka rin sa sakit. Hindi na alam ni Marites ang sasabihin nang makita niya kung gaano nasaktan at nagalit si Romeo. Hindi niya inakala na ang isang ordinaryong lalaki ay kayang pumatay dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang masaklap, ang asawa pa niya ang kinuha at hindi siya. Hindi niya alam kung paano papatawarin ang sarili. Lalo na't kahit ang anak niya ay kinasusuklaman siya dahil sa ginawa niya. Hanggang sa dumating ang araw ng libing ni Ricardo. Halos walang dumalo. Maging ang mga kapitbahay ay umiwas. Si Marites lang, mag-isa, nakaluhod sa puntod, hawak ang puting bulaklak. Patawarin mo ko, Ricardo. Lahat ng kayabangan ko, buhay mo ang naging kabayaran. Hindi sana mangyayari to kung hindi kita ginamit sa kayabangan ko para mangmaliit ng ibang tao. Patawarin mo sana ako, asawa ko. Pangako, magbabago na ako. Sa bawat patak ng luha niya, parang binubunutan siya ng kaluluwa. Wala na siyang tinig. Wala na siyang lakas ng loob. Wala na rin siyang dahilan para ipagmalaki pa ang pagiging asawa ng pulis. Lumipas ang 3 buwan. Ang bahay ng mga De Los Santos, dati puno ng yabang at tawa, ngayon ay napakatahimik. Ang gate na dati laging bukas, ngayon ay sarado. Ang babaeng laging nakaayos, ngayon ay payat, gusgusin,
at madalas na nakaupo sa harap ng altar, humihingi ng tawad. Ang kapangyarihan, kapag ginamit sa mali, ay bumabalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. At minsan, ang pinakamasakit na leksyon ay yung kailangan may mawala bago matuto. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!